Buwan ng Hulyo taong 2021, ito ang aking unang biyahe mula Metro Manila papuntang Leyte. Angkas ko rito ang kapatid ko. Ikalawang Manila to Leyte, August 2022. Solo ride ako nito, as in walang back ride. Naadik na yata ako sa ganitong biyahe, kaya ikatlong Manila to Leyte ko ay noong July 2023. Pero di na solo ride, kasabay ko rito ang pinsan ko. Pero di pa pala tapos sa parehong taon, 2023. Mabiyahe ulit sa ika-4 na pagkakataon habang angkas ko naman ang tito ko. O diba? Kaya ano pang inihintay natin? Simulan na natin ang ating biyahe ngayong gabi. Ay teka, baka pwedeng palike naman ng video na to at pahingi na rin ng isang subscribe para sa mga future na biyahe natin. Salamat sa inyo at sana makasabay ko kayo sa mga susunod pa na biyahe. O tara, simulan na natin ang aking ika-4 na biyahe, Manila to Leyte. Yo guys, at isang magandang gabi muli sa inyo guys. Welcome dito sa ating panibagong vlog. At ngayong gabi ay 11:22 PM at babiyahe muli ako ngayon papunta ng Leyte mula rito sa Quezon City, no? So ito yung aking ika-4 na biyahe at pangalawang biyahe ngayong taon na to, no? At ngayong biyahe ko na to guys ay solo ride. Isang motor lang ako pero meron akong back ride, yung tito ko yun nasa likod, no? So baback ride siya sa akin. First time niyang bumack ride sa akin, lalo na itong napakahabang biyahe na to, no? So sana maging safe itong biyahe namin. So sinimulan kong bumiyahe ngayon bago mag alas 12 para at least malamig yung panahon at walang traffic na dadaan at makakalabas kami ng Metro Manila papuntang Calabarzon, no? Nang hindi na dadaan sa matinding traffic, no? So estimated time po na makakarating tayo ng Matugport sa Bicol sa Sorsogon ay siguro mga around 2 PM, mga alas 2 ng hapon kami makakarating doon. So sana maging okay itong biyahe namin, maging safe at yun, enjoy sa panonood guys. Let's go. So pagas muna tayo guys. Dito tayo ngayon sa Quezon City, particular dito sa Commonwealth Avenue, no? Unang best na magpapagas. So nakikita natin nagbi-blink na yung ating ito yung ating gasoline gauge, yung gas gauge natin, no? Regular full tank. So yun guys, inabot ng 6.8 liters, no, ng full tank. 8 liters yung maximum capacity nitong ADV. So nag full tank tayo, 6.8 liters o almost 7 liters na rin at 423 pesos, no. So yun na nga guys, no, ang unang full tank natin 423 pesos. Ayan, para at least meron kayong guide, no, sa mga gustong bumiyahe long ride, no, meron kayong guide. Pero hindi lahat ng guys, hindi lahat ng motorsiklo pare-pareho ng konsumo ng gasolina. So ito ay base lamang dito kay ADV 150. Alright, so mahaba-habang biyahe pa to. Napakasarap din palang bumiyahe ng ganitong oras kasi malamig, walang traffic, no. So Quezon City tayo guys, then mamaya may update natin kung saan na ba tayo. Let's go. Dito nga pala ako dumaan sa C5 sa Katipunan papunta ng West Service Road hanggang palabas ng Alabang. Pero naalala ko nga pala bakasyon itong aming biyahe. Kaya dito pa lang sa Pasig naramdaman na namin ang matinding traffic. At sa unang pagkakataon guys, no, ay dito ako dadaan sa C5 papunta ng Alabang, palabas ng San Pedro tapos Calamba, no. So dito tayo ngayon dadaan guys, kasi nung unang ride ko ay doon ako dumaan sa may Rizal, sa may Pililla, sa may Antipolo. Pangalawang ride ganun din, Antipolo din. Pangatlo ganun din. So itong pang-apat, first time ko gagawin or una kong dadaan dito papuntang Leyte. Dito ako ngayon sa may C5 and then palabas ng Alabang, no. So titingnan natin kung ano mas magandang biyahe, dito nga ba sa ganitong oras, dito nga ba o doon sa may Antipolo pababa ng Pililla, Rizal, no? Bakit traffic dito? Alas 12 ng hating gabi, traffic, no? Yun, puro truck pala, no? So yun nga guys, ano, lagpas 30 minutes sa biyahe natin ay nakarating na tayo dito sa Alabang, no? Particular dito sa bandang Star Mall na to, bandang Star Mall, Alabang. Kasi yung mismong dito sa mismong sentro ng Alabang, no. So ayan, so dire-diretso lang natin to palabas to ng San Pedro, Laguna, tapos dadaan rin tayo ng Calamba, no, at ang iba pang mga bayan sa Laguna, no. So ang galing guys, so napakaliwanag ng mga street light dito sa Cabuyao, Laguna. Talagang makikita mo yung kalsada, makikita mo kung may lubak, no. Kaya
Pili ko kahit wala kang kahit wala kang headlight, dahil sa liwanag ng mga street light talagang makikita mo yung kalsada. Kaya shoutout nga pala sa Kabuyaw dyan, shoutout sa LGU ng Kabuyaw Laguna, no? Galing ng project na ganito, nakatulong sa mga motorista lalo pag gabi. Tignan nyo naman kung gaano kaliwanag, tignan nyo naman. Tignan nyo naman, diba? Kahit wala kang headlight, makikita mo yung dinadaanan mo. Yun. Alright guys, so papasok na tayo guys, no, sa province of Quezon. So sa Quezon province na tayo guys, no. So nakatawid na tayo sa NCR, nakatawid na tayo sa Laguna, nakatawid na rin tayo sa Batangas, at andito na tayo ngayon sa Quezon province. Let's go. So good morning guys, first stopover namin, dito kami ngayon sa Candelaria, Quezon, no. So ang oras ay eksakto 2:30 AM, no. So siguro mga magtatatlong oras na kami bumabiyahe mula sa Quezon City at andito na kami sa Candelaria, Quezon. Yan yung first stopover nga namin guys, ay dito sa Candelaria. At meron kami baong hamburger. Baong kami hamburger. Salamat nga pala sa mama ko na nagluto nito, no, para meron kaming mababawan sa daan. Syempre pag naubos na to, doon na kami kakain sa mga karinderya, no, kung saan man yung madadaanan namin. So tara guys, kain tayo ng hamburger. Ayun, at tapos na kaming magmerienda nitong hamburger na meron pang itlog. Grabe, sobrang sarap. Salamat sa mama ko at pinapauunan kami niyan. Kaya naman, after mga 15 minutes yata guys, no, ay ready na ulit para bumiyahe. Sarap bumiyahe kapag umaga, I mean madaling araw. Malamig yung hangin, walang traffic. Tsaka ang ganda pa ng kalsada dito sa Quezon, sa Candelaria, no. Ayun yung tito ko guys, oh. 50 ano na siya, 57 years old yata. Carry pang umangkas. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe ay nakaranas kami ng pag-ambon, pero hindi naman masyadong kalakasan kaya dinire-diretso pa rin namin. Marami nga rin pala kami nakasabay ng mga biyahero tulad ng mga nakamotorsiklo din. Yung iba naman ay nakasakay sa mga van na papunta rin ito sa mga iba't ibang probinsya. Tulad na lamang dito sa bungad ng Old Zigzag Road dito sa Atimonan, Quezon. Maraming mga nakatambay na mga motorsiklo. Alright guys, so dito na tayo ngayon. Papasok tayo ng Old Zigzag Road or Bitukang Manok, no? Dito tayo sa Bitukang Manok. Yan, so dito tayo. Grabe, ang daming mga daming mga nakamotor dito ngayon. First time kong dadaan dito sa Bitukang Manok na medyo madilim pa. Sa una akala ko nakakatakot, pero dahil sa dami nga ng mga biyahero ay hindi na ako nakaramdam ng takot sapagkat marami na ako makakasabay ng mga aakyat at tatawid dito sa Bitukang Manok o Old Zigzag Road. Hindi naman masyado nakakatakot guys dumaan dito ng gabi, no, kasi may mga rin naman, dumaraan din naman mga sasakyan. Kaya kahit pa paano may konting liwanag kang makikita, tsaka kumbaga hindi ka nag-iisa dito, no. Unless na lang pag mag-isa kang dumaan, sigurado ako nakakatakot talaga dito. Yan yung mga nangihinayin guys, yan yung mga rito, mga nagpapantay o yung mga nagagay dito. Yan, kaya kung mapapadaan kayo dito sa Old Zigzag Road, pwede nyo silang bigyan kahit magkano, 5 piso, 10 piso, bariya, ganyan. Yan, kasi sila yung nag-guide para hindi magkaroon ng aksidente rito, no. Yo guys, mula rito sa Atimonan, no, ay magpapagas tayo. Ito yung pangalawang pagpapagas natin. Morning po. Regular po, full tank. Yan guys, so pangalawang pagpapafull tank natin, 275. So yun guys, pangalawang stopover namin dito sa Atimonan, Quezon, at pangalawang pagpapagas ko rin. So mula Quezon City ay nagpagas ako. Tapos pangalawang pagpapagas ko dito sa Atimonan guys, no. So bali nakakonsume ako ng 4.6 liters, no, ng gasolina. So mula Quezon City hanggang Atimonan dito sa Quezon Province ay nakakonsume ako ng 4.6 liters ng gasolina. Yan ay gamit ko ay ADV 150, pero depende na sa inyo yun ha, kung anong motor yung gamit nyo. Syempre may motor na malakas sa gasolina, o may motor naman na mas tipid din sa gasolina, no. Sige, ingat kayo, ride safe.
Yun guys, no, pagtapos umihi, pagtapos magpagas, pagtapos mag-stretching ng kaunti, biyahe na naman, no. Mga 10 minutes lang yata tayong huminto doon sa may gasolinahan para magpagas, para mag CR na rin, no. So meron tayong mga nakasabay doon, mga papuntang Matnog Port lang naman pala sila. Hanggang doon lang sila sa pier. Meron ding ibang mga magbabakasyon pa, marami, mga naka 4 wheels, mga naka motorsiklo. Alright, so mahabang paglalakbay pa ito, no? At samahan nyo pa rin kami ngayon guys, no, dito sa ating biyahe. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video na to, please. At pa-subscribe na rin sa mga di pa nakasubscribe. Salamat! Guys, no, gateway to Bicolandia. So magkape muna tayo dito, Pajo. Yan, ito muna tayo guys para magkape. So good morning guys. So andito tayo ngayon, no, sa gateway to Bicolandia. So ito yung boundary ng Quezon Province saka ng Camarines Norte. So every time na bumabiyahe ako dito guys, no, ay yan, dito ako pumupunta nagkakape. So for the 4th time, meron pa tayo natirang hamburger. Ito naman yung kakain natin almusal ngayon. Yan, so una natin stopover mula Quezon City, nag-stopover tayo ng Candelaria at sa West 11. Tapos next yung nagpagas sa Uno, bandang Atimonan. Atimonan ba yun? Yan, so yung pangalawang stopover bandang Atimonan. Tapos itong ikatlong stopover natin ay dito sa Arco, no, ng boundary ng Bicol tsaka ng boundary ng Camarines Norte tsaka ng dito sa Calawag, Quezon, no. Pero sa unahan dun, so pagtawid natin Camarines Norte, pero pag baybay natin ng kaunti, ano na naman yun, Tagkawayan, Quezon. Isang napakahabang kalsada, no? Yun guys, so tapos na kaming magkape, mag-almusal dito, no? Yan, dito sa Bicolandia Coffee Store. Yun guys, ayan, gateway to Bicolandia. So pagpasok natin dito, Camarines Norte na to, no? Let's go. Ang oras ay 6:51 AM. Tapos dito guys ay kakanan lang tayo dito, no. Ayun, no, Tumatnog, 342 kilometers pa. Grabe, sobrang layo. Yan, so dire-diretso na natin to. Ito ay Camarines Norte, tapos sa unahan Tagkawayan, Quezon. So balik sa Quezon Province, no? Ang galing nga ng lugar na to, eh. I mean, ng kalsada na to, no? Let's go! 6:54 AM. Grabe, ang daming bumabiyahe, oh. Ang daming van, no? Ayun, no? Sa magkabilang kalsada, oh. Daming van, daming nakamotor. Sulit talaga yung long weekend, no? Yun, time check guys, 7:37 AM. At nandito tayo ngayon sa Del Gallego, dito sa Camarines Sur, no? So ayan, dito na tayo sa Del Gallego, dito sa Camarines Sur. Medyo mahaba-haba pa to, no? 7:37 AM pa lang, pero medyo ramdam mo na yung tirik na yung araw at mainit na, masakit na sa balat, no? Ang dami namin nakakasabay dito guys, ng mga nagmumotor din, mga biyahero din, no? Yan, so time check tayo guys, 8:53 AM, no?
Andito tayo ngayon sa Sipocot, Camarines Sur. So Sipocot, Camarines Sur tayo, 8:53 AM. Delikado oh. Yo guys, time check tayo, no. Ang oras ay 9:12, no. So 9:12 guys, andito kami ngayon sa Sipocot, Camarines Sur. At 30 minutes mula rito, siguro Naga City na, no. So nagpahinga lang kami kasi nananakit yung pet namin, no. Masyado nang mainit sa pet. Ganun lang gawin nyo kapag alam nyo na masakit na sa pet. Pahinga lang kayo saglit, mga ilang minuto, para may maspasan yung pet nyo. Tsaka pag inaantok, gano'n lang din, hinto lang din para at least mawala yung pagkaantok. Kasi nakakantok naman talaga, lalo na pag sobrang lakas ng hangin, no. So ayun, marami mga dumadaang mga sasakyan dito. So dito kami sa highway, no. So tamang pahinga lang muna kami, then mga 5 minutes yun, at alis na rin kami. Ganun lang kadali. Ang galing eh, no? Parang meron kang mga kaklase dito sa kalsada. Nakita nyo yun guys, yung mga nakamotor na yun. Yun yung mga kasabay ko pa nung dun pa banda sa may Quezon Province. Hanggang dito sa Bicol, oh, nagkakasabayan. May time check tayo guys, 9:53 AM at andito na tayo ngayon sa Naga City. So dito tayo sa Naga City, sa Camarines Sur, no? 9:53, so ilang minuto na lang pala eh, mag-alas 10 na, hindi ko namamalayan yung oras. Sa ganda kasi ng panahon, no, na walang ulan. Okay lang mainit, wag lang maulan. Pag mainit, dire-diretso yung biyahe. Pag maulan, pwedeng paputol-putol, depende sa kondisyon ng ulan, no. So dito tayo ngayon, binabaybay natin itong kahabaan ng Pan-Philippine Highway na bahagi, o dito banda sa Naga City. Yo guys, so ang oras ay 11:15, no, 11:15 ng umaga. So magtatanghali na, no. So dito huminto muna kami dito sa Pulangi Albay na kami guys. So dito kami huminto muna kami sa Petron para magpagas, no. At uminom ng tubig syempre kasi nakakauhaw. So ito yung pang third time na nagpagas tayo. So umpisa sa NCR or sa Quezon City, pangalawa sa Timonan, tas pangatlo na dito sa Pulangi Albay, no. Siguro mga wala ng 3 hours ay makarating na kami ng Matnog. So mga 2 PM, around 2 PM siguro nasa Matnog Port na kami guys. Sana hindi lang ulanin, no, para tuloy-tuloy yung biyahe namin. At yun, dire-diretso at makatawid na kami kagad. Kasi sure ako maraming mga pasahero ngayon kasi ang dami namin nakasabay, mga nakamotor, mga nakavan. Siguro umuwi yun sila para bumoto para sa barangay election, no. Ayun guys, ang ngayon volcano, kaso natatakpan siya ng ulap. Hindi nakita yung kanyang pinakatuktok, no. Around 3:30 PM nang kami makarating dito sa Matnog sa Sorsogon. Pero bago pa man kami makarating ay nakaranas kami ng ilang aberya sa biyahe. Una dyan, naabutan kami ng sobrang lakas ng ulan bandang Sorsogon City. At nung kami ay ilang kilometro na lang malapit dito sa Matnog ay naflata naman ang aming gulong. Kaya huminto kami sa isang vulcanizing shop para tapalan yung butas ng gulong kasi hindi na umipek yung sealant na nakalagay sa aking gulong. Bago pa man dumiretso sa mismong Matnog Port ay kinakailangan muna nating huminto dito sa unang station. Ipapakita lang natin dito ang ORCR ng motor. Kahit photocopy o Xerox, okay lang. Ang mahalaga ay rehistrado at hindi expired. Tatanungin din pala dito ang iyong contact number. At mas maigi siguro na magdala kayo ng sariling ballpen sapagkat meron kayong fill upan dito. Ang fill upan lang naman sa form ay kung ano ang pangalan ng motorsiklo mo, ano ang plate number, at ikaw kung anong pangalan ng driver. Yung form pala na finilapan mo ay dadalhin mo ngayon sa pangalawang station. Yung pangalawang station ay medyo may kalayuan, babiyahe ka pa ng around 1 to 2 kilometers.
Pagdating dito sa susunod na station ay papasa mo yung form na finilapan mo na merong queuing number. Ipapasa mo ito for verification para payagan ka ng kumuha ng ticket ng barko. At dahil nga sa long weekend ay dagsa ang mga pasaherong tatawid papuntang Samar. Pagdating pa nga lang namin ay sobrang dami ng mga nag-aantay ng mga pasaherong makasakay ng barko. Yung iba rito ay halos umaga pa nandito, inabutan na sila ng hapon, hindi pa sila nakakatawid. Asa na po, Katarman. Plate number 268 NOL. November Oscar. Motorcycle. Masarami naman sa Gamada. Sarto po. Anong sasakyan po, sir? ADV po. Ay, anong pong motor? Lagay nyo na lang po. Ayun na, sir, susunod pala dun sa ano. Kaya antay na lang po kayo. Tawagan mo ito siya nung sir. Sarto po. Kunin mo, nandito ka ito. Lupay na sumugan. Buhay tino. Ako pa sa akin. Lumipas nga ang 5 oras, inabutan na kami ng dilim dito sa Matnog Port at hindi pa rin kami nakakatawid ng barko. Kasabay ng paghihintay ay ang pagod at antok na nararamdaman ko. Kaya kanya-kanyang hanap na ng mahihigaan. At nandito pa rin kami ngayon sa... Nakapila pa rin kami para tawagin yung pangalan namin na para makakuha na ng ticket. Kasi sobrang daming tao nga dito, no? Sobrang dami na mga gustong tumawid papunta sa Visayas. So, ayun. So, yung situation namin dito guys sa Kaigao, tingin nyo naman. Pinasapin ko yung kapote para kahit pa paano makapagpahinga naman sa yung mga ganda. Yan, so lahat kami dito naghihintay no, na makatawid na. Sobrang dami as in, hindi kinakaya nung kaunti lang yung barko tapos ang daming pasahero. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay tinawag na ang pangalan ko upang makakuha na ako ng ticket sa barko. Kaya naman agad-agad na akong pumila dito sa Santa Clara Shipping Lines. Ang bayad pala ng motorsiklo sa barko ay depende sa sisi ng motor. Mas mababa ang sisi, mas mababa ang presyo ng motor. Katulad ng motor ko ADV 150, so ang binayaran ko sa barko dito sa Santa Clara ay around 400 pesos. Take note guys na magkakaiba ang pamasahe ng motorsiklo depende sa kumpanya ng barko. Merong Fastcat, merong Montenegro at merong Santa Clara. Ang pinakamahal sa tatlo ay ang Fastcat, around 700 pesos. Kasunod dyan ang Montenegro, around 500 pesos. At ang pinakamura ay itong Santa Clara. So dito sa Santa Clara Shipping Lines, ang total ng lahat-lahat ng binayaran ko ay around 700 pesos. Kasama na dyan yung aking back ride. Yo guys, time check tayong oras ay eksakto 3 AM, no? So 12 hours na kami nandito ngayon sa Matnog Port. So bali, natagal lang kami dahil sa sobrang dami nga ng mga pasahero at gawa ng barangay election, no? So nakakuha na tayo ng ticket guys. Ito yung ticket natin, no? So, meron na tayong ticket. Pero dahil lumakas yung ulan, papatilayin muna natin bago tayo pumunta dun sa port, no? So after 12 hours ay nakakuha na kami ng ticket. Grabe.
pinagbasehan yung mga nilista. Naglista kasi yung matanda doon. Nakaiga. Taas. Nakaiga eh. Around 5 AM na nang simulang maglayag ang barkong sinasakyan namin mula rito sa Matnog Port. Naabutan na nga kami ng liwanag sa kalagitnaan ng dagat. Isa ito sa best part ng paglalakbay mula Manila to Leyte ang pagsakay ng barko. Sapagkat sa gitna ng dagat makikita mo ang iba't ibang mga isla na daraanan mo. Mula Matnog Port nga ay nakarating kami dito sa Allen sa Samar, mga bandang alas 7 ng umaga. So good morning guys, time check tayo, 7:23 AM at tatawid na kami rito no, sa Northern Samar. So ayun sinakyan namin ferry boat no, so makalipas ang around 28 hours na no, ay nakarating na kami rito no, sa Northern Samar. So bale abutin pa kami ng mga 10 hours to 11 hours siguro, depende sa magiging biyahe, para makarating kami doon sa destination namin sa Leyte no. So yun guys. Tapos i-check ko pala itong sa ADV kasi medyo malambot yung kanyang gulong. Kahapon pala malapit na sa Matnog ay tinapala namin no, kasi na ano ako, na-flatan ako guys. Sana may tapal dito. Ayun, wala na. Ayun, ito tinapala namin. Ayun, kasi na-flatan kami kahapon no. So ayun, sobrang tagal ng biyahe namin kasi nga sobrang dami ng mga pasahero, tapos pila pa, hindi pwedeng agad-agad na makasakay ng ferry boat. Alright, so palabas na kami guys sa Matnog Port. At ito mga nakasabay namin bus, grabe sobrang dami mga pasahero ngayon. Pagtawid pa nga lang sa Samar ay napansin ko na medyo malambot na ang gulong ni ADV. Sir, good morning. May pahanginan ba dito sir ng gulong? Pahanginan? Doon pa sa unan? Kanan. Yung mga shop dyan. Okay po, thank you. Thank you po. Alisa! Unang sumagi sa isip ko na baka kulang lang sa hangin ang gulong. Kaya naman agad-agad kami naghanap ng pinakamalapit na vulcanizing shop upang padagdagan ng hangin. Mabagal nga lang ang takbo namin dito para hindi masira ang mags ng motor.
Ilang sandali lang at ilang metro lang ay nakahanap na kami ng vulcanizing shop at meron naman silang pampadagdag ng hangin dito. Pero tinapalan na namin to kahapon. Ito, naputasan kasi kami. Oo nga. Nilagyan ng patch kit. Tusok? Oo. Okay yun. Basta wala na. Oo. Naman yun. Mano-mano na nga namin dinagdagan ng hangin sa ADV upang kami makabiyahe na. Sa mga oras na to, pinagdarasal ko na sana walang maging aberya ang aming biyahe upang kami makarating ng maaga. Ngunit ilang kilometro pa lang ang aming biyahe mula doon sa vulcanizing shop na pinaghintuan namin, ay naramdaman ko na tila malambot na naman ang gulong ni ADV sa likuran. Muli na naman kaming huminto dito sa isang vulcanizing shop upang patignan kung ano nga ba yung problema kung bakit pabalik-balik na kami napaplatan. Hanggang sa nakita na may butas na naman nga ang gulong ni ADV. Buti na lang talaga at mayroong maraming vulcanizing shop dito sa Samar. Kahit agad-agad nila itong tinusok at pinasakan upang hindi makalabas ang hangin. Kahit ilang sandali matapos itong matapalan ay bumiyahe na rin kami. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa dahil sobrang delay na ang aming biyahe. So yun guys, time check tayong oras ay 9:12 AM no. Alas 9:12 ng umaga at nandito na tayo ngayon sa Calbayog City. So makikita natin sa kanan ay ang Calbayog Airport. Sa kanan natin yung Calbayog Airport. Ganda ng design ng Calbayog Airport na yan. So after nitong Calbayog, ang susunod na city na ating dadaanan ay ang Catbalogan City. Siguro mga 2 to 3 hours ang biyahe natin papunta doon, or maybe 2 hours lang siguro, no? Alright. Yo guys, so 10:08 AM, alas 10:08 ng umaga no, ay dumadaan kami ngayon dito sa Gandara, Samar. So far so good, napakaganda ng weather, napakaganda ng kalsada mula rito, mula doon no, napakaganda ng kalsada mula Calbayog hanggang dito sa Gandara, Samar no. So I hope maganda-ganda pa yung mga susunod na bayan para diretso yung biyahe tsaka safe at ligtas itong ating pagpabiyahe no. So yun guys, 11:10 AM no, 11:10 AM ay nandito na tayo sa Catbalogan City, Samar. At pag diniretso natin yung kalye na yun, yung papunta sa proper no, city proper ng Catbalogan. Pero dito tayo sa may diversion road daan para at least ay ayan, alright. Yan, so dito tayo dadaan sa diversion road ng Catbalogan para hindi tayo dadaan sa city proper, kasi pag dumaan tayo doon sobrang traffic tsaka sobrang ano doon, sobrang dami ng mga sasakyan, kaya mahirapan tayo makalabas pag ano, hindi naman kaya maubusan tayo ng oras na sa traffic. Pero itong diversion road na to, ayan, dire-diretso lang to at yakan-yakan na natin dumaan dito, medyo ahon lang to. Pasado alas 11 ng umaga ay binabagtas namin itong kahabaan ng diversion road dito sa Catbalogan City. At habang binabaybay namin ito ay naramdaman ko na tila ba may kakaiba na naman kay ADV. Nakaramdam na naman ako na tila ba na parang may aberya na namang parating. At heto na nga ang mga sumunod na nangyari. Pili ko talaga Padyo, flat yung gulong. At heto nga, sa ika-4 na pagkakataon ay napalatan kami dito sa kahabaan ng diversion road dito sa Catbalogan City. Sa sandaling ito ay dapang-dapa na talaga ang gulong ni ADV, kaya't pinababa ko muna ang tito ko at ako ay naghanap ng vulcanizing shop na malapit dito. Ngunit sa pinagtanong-tanongan namin ay aabot pa daw ng lagpas 1 kilometro bago ang vulcanizing shop. Oh, shoutout kay, anong pangalan mo kuya? Anisito. Oh, shoutout kay Sir Anisito tsaka kay Alpacol. yan. Ay, ito. Pag-isa na kayo, no? Saan mo ka na eh? Manila. Manila galing. Punta rin Manila rin. Ito. Saan galing? Dito eh. Tag-isa na lang kayo. Thank you. Pang ilang balik ko na to, pang-4. Ngayon lang ako naplatan. Panoorin mo dyan sa ano ko. Dito baba, mayroon. May malapit na lang dyan. Sige. Salamat. Okay lang po. Oo. Salamat. Oo. Diyan, pag lusong, puro lusong na yan dyan, lusong. Puro lusong na, no? Pagdating sa may sale, mayroon dyan, vulcanizing. Sige, salamat po. Ingat.
Yun guys, at so ito yung nangyari sa atin ngayon. Dito tayo sa may Catbalogan Diversion Road. Ang nangyari sa atin no ay yung pinaayos natin kanina doon sa may Samar, sa may bandang lagpas lang ng alin no. Natanggal yung tinusok doon or yung pinasak. So anong nangyari? Ayun, nawala na naman ng hangin. At dito sa may Diversion Road, naghahanap kami ngayon. Diyan pa daw, malapit na daw. Grabeng kalbaryo to ngayong biyahe na to. Sa patuloy na paghahanap ay naabutan na kami ng sobrang lakas ng ulan. Shit, grabe. Ulan pa ako. Naabutan nga ako ng malakas ng ulan dito sa Shell sa Diversion Road sa Catbalogan City. At mula raw rito ay mga 50 meters na lang bago makarating sa vulcanizing shop. Grabe. Sobrang lakas pa ng ulan. Naplatan na nga, lakas pa ng ulan. Grabe ba? Dito ako ngayon sa Catbalogan Diversion Road, no? At grabe, may pag-vulcanize kami dun sa may Samar, lagpas ng alin, no? Yung pinasak doon, no? Na pang takip dun sa butas, no? Ay natanggal din. So dito kami ngayon, nabutan pa ako ng malakas na ulan. Di pa ako nakakarating doon sa vulcanizing shop. At ito ay nabutan ako ng malakas na ulan. Nung tumila ang ulan ay agad-agad na nga akong pumunta at humanap ng vulcanizing shop. At nung nakarating na nga ako dito sa vulcanizing shop ay agad-agad akong kumatok at humingi ng saklolo. Ayo. At nang ma-check namin ang gulong ay napansin namin na yung tinapal pala sa vulcanizing shop doon sa Calbayog City ay natanggal. Kaya agad-agad na remedyohan ito nang nagvo-vulcanize. Sa mga sandaling ito, sa kabila ng mga aberya ay nananatili pa rin akong positibo na makakarating kami ng maaga sa Kalubian, Leyte. Yun, so after how many minutes no, tatapos na tayo ngayon sa pag-vulcanize. Thank you so much kay Brother Arnold. Sana makauwi na kami ng Leyte. Alright. Thank you. Mula sa aking puso, maraming salamat sa iyo, Brother Arnold, mula doon sa Catbalogan Diversion Road. Dahil sa pagtulong niya na ma-vulcanize yung aming gulong ay nakabiyahe na kami. Bandang 4:30 PM ay nakarating na kami sa Tacloban City sa Leyte. At mula Tacloban ay dumire-diretso na kami hanggang sa makarating na kami sa aming bayan sa Kalubian. So yun guys, bali 6:45 PM andito na kami ngayon sa Kalubian dito sa bayan namin. No? So sinalubong kami ng ulan dito. Walang iya naman yan. Bakit? Sabi mo, December. Meron ba tayo dyan? Meron kamang dito? Inyungan pala to eh. Go pala yan? Laki mo na. Niloko mo. Niloko mo ko, Ninong. Sabi mo, December pa, Ninong. Anong sinusurprise kita? Mahal kita eh. Sir. Bakit? Uy, Pearl, go pala yan? Sir.
Pasakya dito. Ma'am, pagbukas mo naman. May tatlong dahilan kung bakit patuloy pa rin akong bumabiyahe mula Manila papuntang Leyte. Ikatlong dahilan ay sobrang sarap magmotor. Literal na nakakapagod pero nakakatanggal ng stress. Ikalawang dahilan ay sobrang sarap mamuhay sa probinsya. Napakatahimik, napakapayapa at napakapresko ng hangin. At syempre, ang pinakadahilan kung bakit patuloy pa rin akong umuwi mula Manila papuntang Leyte ay walang iba kundi dahil sa lola ko. Gusto ko lang naman siyang makasama habang nabubuhay pa siya dito sa mundo. Nay, what's up, Nay? What's up? Nay, what's up? At hanggang dito na lang yung ating vlog at sana nagustuhan nyo yung content natin ngayon. Please wag nyo kalimutang i-like yung video na to, mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at hanggang sa susunod na biyahe natin. Paalam sa inyong lahat. Bye-bye!